Huwag. Ginoong babae, disenyong guhit, at diploma. Wala akong pakialam. Pakiusap. Palayain mo ang nanay ko. Ginagamit ng ginang na ito ang iyong pagkatao para mag-aral sa street, Martin. Ay dahil sa paggalang sa iyo, itong matandang babae ay walang utang na loob at nangangarap pang harapin si Faye at ilantad ako. Lumihad ka. Ngayon, pinatahimik ko siya para hindi na siya makapagsalita sa buong buhay niya. Huwag. Nanay. 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 Hindi ka rin naman mabuting tao. Huwag mo akong ipaglaban na hindi ko alam. Ang iniisip mo, ikaw ay sadyang gusto lang magpatingin sa St. Martin College upang maging ang designer ng alahas ng kumpanyang Faye bago pa maging asawa ni Pedro. Ang prinsesa, siya nga ang samping ko. Wala akong ginawa. Pero hindi rin naman pwedeng ipagkasuhan sa iyo. Sa klasyong ito, sino ang ayaw maging linyuhan ni Ginoong Faye? Pero hindi kita bibigyan ng ganitong pagkakataon. Sinasabi ko sa iyo, kung sino ang gustong agawin sa akin, ang pwesto ni Ginang Faye, sila'y akin. Isa-isang aalisin. Ha. Tumayo na tayo. Nanay. 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 Huminto, kami ng asawa ko, naglingkod sa pamilya Tan ng ilang dekada, walang ganitong tagumpay, mayroon namang pagod, di ba, binibini, hindi mo maangkin, ang degree ni Tungzin, sinira ang kanyang kinabukasan, buksan mo, yes, ito, bingi ka ba, buksan mo. Tatay. Tatay. Ikaw, gusto mo bang ilagay si Tan Lenin sa impyerno? Ano ba talaga ang mali kong ginawa? Ipinanganak sa mahirap na pamilya, iyan ang pinakamalaking pagkakamali mo. Bumalik ka ba talaga? Ninahamak mo ba ako? Ako si Shen Qingrou. Ako ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Ako ang nag-iisang anak ng pamilya Shen. At ako rin ang legal na asawa ni Pei Heng. Yung perpektong lalaki na gustong pakasalan ng lahat ng babae. Sinasabi mo, nabibilang ba ako sa buong Jiangcheng? Pinakamasayang babae. Pinakamasayang babae sa buong Jiangcheng. Pwede bang makamit ang kasiyahan? Sa pamamagitan ng paglalatok sa mahirap, malamang na malimutan mo na. Narito ako upang tulungan ka. Mayroon akong isang sigaw na gusto kong ipaglaban sa iyo. Taya ko sa iyo. Na kayang-kaya mo. Ilagay si Tan Leneng sa impyerno. Bakit mo ako tutulungan? Dahil matalino ka. Naiintindihan mo si Tan Leneng. At higit sa lahat, may sapat na dahilan ng lahat para kamuhin siya. Si Tan Leneng sa labas, ay para bang kapatid ko. Ngunit sa katotohanan, nais lamang niyang palitan ako, at maging ginang. Pei, ginugol niya ang higit sa 6 na buwan, na nilalaso ng aking pagkain. Nang matuklasan ko ito, wala nang magagawa. Patay na si Tungzin. Mula ngayon, ikaw na si Shen Qingrou. Gusto kong ipamana mo ang aking pagkatao. Gamitin mo ang aking pangalan. Wasakin ang lahat ng kay Tan Lenin. Si Tan Lokyong ay nanatili, batay sa kapangyarihan ng kanilang pamilya. Inuha ang aking sanggol. At sinunggaban ng ina ko. At kinatay ang ama ko. Ngunit hindi siya binigyan ng anumang parusa. Sapagkat ibinigay ng langit sa akin ang pagkakataon na ito. Pagkakataon. Kaya susubukan kong gamitin isang mas mataas na identidad upang siya ay mapuslan ko ng mabuti. Ngayong taon, nagtapos sa pag-aaral noong taon at nanalo si Ginebra Lenang ng International Top Jewelry Design Award. Bumalik sa bansa, ayon sa balita, si Ginang Tan ay ini-hire ng PP Jewelry sa mataas na sahod bilang direktor ng disenyo. Si Ginang Faye ay nag-organisa rin ng malaking pagtanggap ng trabaho para kay Ginang Tan at pinayagan ng lahat ng mga taong kilala sa buong lungsod na dumalo. Kuya Pei Heng, nandito na ako. Oo. Pumasok ka na.
Kagawad sa disenyo ng bougainvillea, ay ang pinakamataas na karangalan sa mundo ng alahas, at si Lenin ang unang nakatanggap ng parangal na ito bilang taga-disenyo mula sa Siagwo. Mayroon na ang Pace Jewelry, ang pag-drain ni Lingum. Tiyak na maliliwanag ang kanyang talento sa pandaigdigang senaryo, sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita. Oo. Maligayang kaarawan kay Lingum. Wow, wow. Maligayang kaarawan, ayos. Ngayon din ang kaarawan ni Ginang. Tan, talagang doble ang saya. Narinig ko na si Ginoo at Ginang Pei palaging kasal sa negosyo. Hindi ko inasahan na ang palagi niyang gusto ay si Ginang. Tan, salamat, Kuya Peiheng. Sobrang nakakainis ka. Wala naman akong magandang naghanda. Naalala ko ang iyong kaarawan. Ang Pei at ikaw ay laging ang pinakamahalaga. Bakit naman? Bakit hindi ko nakita si Ate Ching Ruo? Matagal ko na siyang hindi nakita. Miss na miss ko na siya. 2 taon na ang nakalipas. Nag-iwan siya ng sulat. Sabi niya, mananatili siya sa ibang bansa ng ilang panahon. Pagkatapos ay hindi na siya nagparamdam. Shen Qingro, napakakawawa mo. Itong lalaking ito ay nakatakdang maging akin. Pang Brother Peiheng, tulungan mo akong isuot ito. Isuot mo. Isuot mo. Ayos. Isuot mo. Isuot mo. Wow! Ang saya-saya dito. Shen Qingro, ikaw ba ito? Hindi ka ba? Hindi ako anumang. Patay ka ba? Alam mo, ang balita ng pagbalik mo, walang tao siguro na mas masaya kaysa sa akin. Talaga, kayo ang pinakamabuting magkaibigan. Hindi ba, Ate Lennon? Sabi ng ate, ito ay, anong sinasabi mo? Nako, ito ang iyong pagkakamali. Bumalik si Lenang sa bansa. Napakahalagang bagay ito. Bakit hindi mo ito sinabi ng maaga? Sige, sabihin mo sa akin. Sa nakaraang 2 taon, lagi akong naghahanap sa'yo. Saan ka ba napunta? Tanging sa isang lugar talaga, saan hindi mo matatagpuan. Ang lason na ibinuhos ko, pumasok sa loob ng katawan niya. Paano kaya si Shen Qingruo makakayanan ito, makaligtas? Oo, sa braso ni Qingruo. May isang peklat. Ito ay isang lihim na alam ko lamang. Lihim. Ate Qingruo, maligayang pagbalik mo. Nako, pasensya na. Paano nangyari yan? Kapag lumabas ka, siya ay gagawin niya. Hahanap-hanap ng paraan upang malaman ang iyong identidad. Tanimi. Ang lahat ng iisipan at gawain mo ay nasa aklat ko. Ang laro na ito, na pinaghinahanda kami ng 2 taon, walang pagkakataon kang manalo. Mas mabuti pang isipin ay naputol lang ang damit. Hindi kailangan magkaroon ng ganitong reaksyon. Ngayon ay araw ng pagsasalubong kay Linem. Fiesta ng Pace Jewelry. Sana totoo kang nandito para magbigay ng pagbati. Itong bracelet ay galing sa iyo. Oo. Asawa, ikaw ang pumili. Ang ganda ng bracelet na ito, kagaya ng kay Lenin. Parang hindi magkasyo. Ate, hindi ko kaya ganon. Lalaki, paano masasabihan ang loob ng babae? Heto. Ito'y pinili ko para sa iyo. Ipagdala mo sa akin ang regalo. Ipakilala mo sa akin. Sis, sobrang gusto ko ang kwentas na ito. Hindi ko alam, sino ang nag-design nito, saan ito galing. Ito ay, ang iyong paborito na trabaho, sa pagtakbo ng contest. Paano? Hindi mo pa kilala ang sariling trabahong contest. Paano hindi niya kilala ang sariling trabahong contest? Hindi ba siya kopya niya iyon? Oo, anong nangyari dito? Ting, paano ko may iwasang kilalanin
Ang sariling akda ko, tama lang kanina na binigyan namin ng paliwanag. Naghihiwalay lang ng biro, Ate Chinro. May puso ka. Ito ang disenyo na nakapasa ako sa pagsusulit ng Street Martin College at nakuha ko ang pagkilala ni Kuya Peiheng. Ito ay isa sa pinakamahalaga kung disenyo sa buhay. Paano ko ba hindi makikilala? Pero Leneng, ang kwintas na ito ay talagang, oh, pasensya na, nakuha ko ang mali. Yung kwintas ay gawa ng Master Rafael ng Europa. Nagawa, ito talaga ang sa iyo. Sobrang gusto ko itong gawain ito, kaya't lagi kong dala ang disenyo nito. Paano kaya may taong hindi nakakakilala sa sarili niyang likha? Ito ba talaga ang kanyang likha? Baka ito ay kinuha lang. Siguradong si Lining na kapatid ay sobrang pagod, kaya kahit ang sariling mga gawa at ng mga nakatatanda ay hindi niya maiba o sinasabi ba tungkol sa kwintas na ito. Lining, ano ba talaga ang nangyayari? Kuya, sigurado akong sobrang pagod na ako. Nag-itso ng ilang daang minuto ng eroplano. Hanggang ngayon hindi pa rin natatapos ang pagbabago ng oras, kahulugan. Nag-inom pa lang ako ng kaunti. Nandito na ang Silosalo ngayon. Magpahinga ka na. Salamat, Kuya Peiheng. Walang anuman. Masaya ako na naiintindihan mo ako. Dapat sana ay mas inisip ko ito. Sige, umuwi ka na. Sige. Shen Qingluo, noong 2 taon na ang nakalipas, walang salita, nakalimutang umalis ka sa Jiangcheng. Ngayong araw, hindi kang pinanghahawakan. Nagdudulot ng pagkasira sa tanghalian ng pagtanggap kay Lenin. Ano talaga ang nais mong gawin? Kahit ano, medyo matigas na rin akong magsikap. Ikaw. Tan Rokning, ang pinsang na natanggap namin. Ipagbibigay kita ng daang-daanan, 10 ng 100. Bakit hindi patay si Shen Qingluo na ito? Bakit hindi patay siya, Miss? Ang pamilya Shen ay kayamanang kayang makipagsabayan sa isang bansa. Si Shen Qingluo, maaaring makahanap ng pinakamagaling na medical team sa ibang bansa na nagligtas sa kanyang buhay. Si Shen Qingluo na babae, hanggang siya ay nabubuhay. Siya ang magiging pinakamalaking hadlang sa akin at kay Beiheng. Tiyak na gagawin ko ang lahat para maalis siya. Gagawin ko ang lahat. Ikaw, ano ang ginagawa mo? Bumalik ka ba para ipahiya si Tan Lining? Sino ba talaga ang nagpapahiya sa kanya? Huwag mong kalimutan, ako ang iyong tunay na asawa. Si Lining ay hindi katulad ng iba, mahalaga siya para sa Pei family. Huwag mong paghaluin ang trabaho at emosyon. Nagsusumpa ka ba sa langit na wala kang kahit kaunting personal na interes kay Tan Leneng? Pakiramdam ko parang nagbago ka na. Magpapalit na ako ng damit. Pakiusap, lumabas ka. Dahil tayo ay mag-asawa, ano? Ikaw ka bang takot na makita kita magbabago ng damit? Oo, sapagkat ayaw mo akong umalis dito. May ibang bagay pang gawin ako. Yuning ang pinakamatalinong tao na nakikita ko, disenyador ng alahas. Pero ang nangyari ngayong araw, at ang mga sinabi ni Qingluo, ano naman ang ibig sabihin noon? Hello, Kuya Peiheng, Lenin. Ang paglulunsad ng bagong produkto sa loob ng 3 araw. Sinabi mo na magbibigay ka ng gawang kahanga-hanga sa mundo. Hindi mo ako bibiguin, di ba? Kuya Peiheng, huwag kang mag-alala. Tiyak na bibigyan kita ng malaking sorpresa. Inaasahan ko iyon. Ang lihim na ibinigay ko sa iyo. Mas inaasahan pa nga. Huwag mong kaya talaga. Hanggang ngayon ay walang natagpuan. Tama na ang gawa. Walang pagunlad ngayon. Walang kahalagahan. Salamat sa mapanganib na si Tongzin. Bakit hindi ka lang gumuhit ng mas marami? Inutusan kita na maghanda ng mga bagay. Oh, nandito na. Shen Qingluo. Sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay ka.
Ito lahat ay dinisenyo mo, mukhang katulad ng kay Lenin. Noon, ang atensyon mo ay nasa tanging Lenin. Kailan mo ba ako pinansin? Anong ibig sabihin nito? Aking natatanging pirma. Huwag lang laging gayahin si Lenin. Sa tingin ko dapat, naghanap ako ng sariling estilo. Sinusosyo ko siya. Sa iyong pananaw, hindi ba ako, kahit ano kumpara kay Tan Lok Ning? Ito lahat ay mga gawa mo. Alam ko na ang nais mo, ay palakasin ang ina, at ang natirang alahas ng pay. Upang matupad ang iyong mga pangarap, sa mga nawawalang 2 taon, patuloy akong nag-aral ng disenyo. Ito ang mga bagay na hindi mo alam, at hindi mo kailanman inisip. Ginoo, ito ang bagong natanggap na disenyo, at may ilang pagkakapareho. Sa naunang disenyo, sobrang mataas lang ng presyo. Kahit gaano kataas ang presyo, kailangan itong makuha. Oo. Shen Qingro, sa pagkakataong ito, tiyak na wala kang matatakbuhan. Binabati si Ginoong Pei. Ngayon, lahat ay umaasa sa bagong likha ng Pei Jewelry. Si Ginang Tan ay isang mahuhusay na estudyante mula sa Street Martin Design Institute, at siya rin ang nakakuha ng Jijing Flower Medal. Ang kanyang mga likha, tiyak na hindi ito pangkaraniwan. Si Ginoong Pei at Ginang Tan ay napakalapit. Sa tingin ko, hindi na magtatagal. Tayo ay tatawag na kay Ginang Tan, Ginang Pei, Ginang Pei. Hindi si Shen Qingluo. Siya ba? Ang kanilang pamilya, masama talaga ang dating. Duwang magaganda ang laban. Talaga kang CEO na CEO. Masayang masyado ka talaga. Mabuti pa, marami kang swerte sa pag-ibig. Sa tingin ko, ito ay isang arena ng labanan. Shen Qingro. Ngayon, wala kang inihandang anumang sorpresa, di ba? Sana mayroon kang huwag nang angkinin ang mga likha ng mga master ng Europa. Shen Qingro, akala mo ba ang mga salitang ito ay makakasakit sa akin? Ngayon, tiyak na, patutunayan ko sa lahat ng naririto. Ako, ang talagang karapat-dapat kay Kuya Peiheng. Talaga. Designer, di ba? Dapat may mga obra ang designer para magsalita. Karnabal. Hindi talaga makakapagtagumpay sa mga mahalagang bagay. Anong ibig mong sabihin? Ilalabas natin. Patakbuhin ng malakas na palakpakan. Umanangin po kay pangkalahatang direktor ng alahas ni Pei sa pagsiklam papunta sa podium. Kahit ano paman, si Shen Qingluo, ngayon, ipakawala kita sa walang makapanglaw na libingan. Chan Lokngai. Ang daan ngayon ay binabahagi na kita, nagpatibay na kita, pangako huwag kitang gawing mapanganib. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyong lahat, alahas ni Pei, bagong konsepto ng disenyo, at ang pinakabagong produkto. Lahat ng ito ay ang aking inspirasyon sa disenyo mula sa aking pag-aaral. Sa Street Martin's College, Self-Study Design, dapat gamitin natin ang pagkakataon na ito upang matutulungan natin si Inang sa pag-aaral. At akala ko rin ay inaasahan niya ito, ang kanyang napakagandang gawa na nagpapahamaskil sa mundo. Ang tema ngayon, tinawag ko itong bagong buhay. Hindi lang ito nagpapahiwatig. Nag-aral ako sa Street Martin's College. Pagkatapos, sa larangan ng disenyo ng alahas, na bagong pagsilang, ay sumasagisag din sa Pei Jewelry, sa ganap na hinaharap ng industriya. Siyempre, nakakamit ko ang ganitong bagong buhay. Ang pinakapinapasalamatan kong tao ay ang ating Ginoong Pei, si Ginoong Pei, na may matalas na pananaw, na agad na pinili ang aking obra. Ako at si Ginoong Pei ay may kaluluwa na nagkakasundo sa disenyo. Mula sa sandaling iyon, nagsimula na. Pamilyar ba
ang malaking designer ng San Martin. Ay katulad ko, na isang baguhan. Halos pareho lang ah. Ngayon, pakiusap, tawagin si Ginoong Pay sa entablado. Ihahayag ko ang Percy Jewelry, na malapit ng ilabas na koleksyon, na isa ring aking paborito. Maligayang pagdating. Anong ibig sabihin nito? Ang aking natatanging pirma. Mag-enjoy ka na lang ng iyong huling pagpupuri. Salamat sa lahat, sa pagkilala sa bagong produkto. Pasalubong ko ang susunod na i-present sa amin si CEO natin. Magbigay ng ilang salita. Magandang disenyo ni Ginang. Tan, napakaganda. Salamat sa papuri, Ginang. Pay, ngayon, inanyayahan ng lahat ng bisita, upang masusing tingnan at pahalagahan, ang aming mga bagong produkto. Congratulations, Ginang. Pay, sa gawa ni Ginang. Tan, naku, kahanga-hanga, sapagkat kapag ilabas na ito sa produksyon, siya ay tiyak na kakulangan ng supply. MS, Tan, talaga kang biyayang-biyaya ni Ginoong Pay. Sheng Qingru, kung tama ba ang lahat ng ito ay para masaktan si Lenin sa harap ko, ang gawa ng mga tao, SHHH, magsilbing mabuti, dapat ay hindi rin naman. Pamilya Pay, dudukot sa alalahanin ng kopyahin. Ano nga ba talaga ang ginagawa mo? Gusto mo bang mag-bet? Gusto mo ba, Ate Qingru, ang mga gawa ko? Oo, sobrang gusto ko. Hindi ba't si Lenin, talagang kinopya si Shen Qingru? Yuning, may bagay akong ipagbigay sa iyo. Anong nangyari, Kuya Peiheng? Ipakilala mo sa akin, talaga bang gawa mo to? To talaga, ang pinagsikapangkuhan kong gawin. Baka hindi mo ako dapat lokohin. Kuya Peiheng, nasaktan mo ako. Tiyak na itong babae, ang may gawa. Kuya Peiheng, nasa ibang lugar ka ba? Nakakita na ba kayo ng katulad na gawa? Kaya, totoo ngang nag-plagiarize ka, ng gawa ng iba. Ako ang ginaya ng iba, ng ibang tao. Ang serye ng bagong buhay. Naging estudyante ako ng exchange program. Nagawa na. Ngunit bago umuwi, ang data ng laptop ko ay nahack. Ang mga design ko. Tiyak na noong panahong iyon, nakuha ng iba, ikaw. Gusto mo bang tumaya sa akin? Taya ng ano? Basta't maging matatag ka. At tanungin mo siya tungkol sa akusasyon ng pangongopya. Tiyak na siya ay babalik sa iyo. At sasabihin ang kanyang disenyo ay nahack ng mga hacker. Patawa. Paano kaya kumukuha si Yunin ng ganitong mahahamak na pabigat, kung sakali? Siguro tayo ay nanlalaro ng dinner ng mga ilaw. Napalo ko na. Kuya Qingru, Peiheng kuya, maaring makakuha ka ng ganoong maraming tao. Ngayon, tunay akong masaya talaga. Iyong pagsisikap. Nakikita ko lahat. Peiheng kuya, alam mo ba? Pinagsisikapan kong magliwanag. Umaasa ako na balang araw, magsasama tayong nagniningning. At hindi tulad ng ilan, mga nakakatawang payaso, nasa tabi mo. Walang ibang lugar. Buiker. Ako ba, Ate Qingru? Kung hindi ka apelyido Shen, ngayon, mukhang wala akong karapatan na nandito. Kahit na wala ako, si Shen Qingru, sa tabi ni Peiheng, hindi pa rin para sa isang illegitimate child, ang posisyon ng Ginoong Pay. Upang umupo, Shen Qingru, huwag mong gawing walang galang ang mukha mo. Tan Leiying, tumahimik ka. Tan Leiying. Pakiusap, maging magalang ka, sa aking asawa. Ito ba ang kilala kong Peiheng? Qingru, ate, kahapon lang, ayaw ko lang kitang biyenan. Ang pinakamaliit na galang, ito pa rin ba ang kilala kong si Peiheng? Kapatid na si Qingru, sige lang ako, nakajoke lang kanina, Kuya Peiheng, huwag kang magalit sa akin.
Pangulong Pei, Ginoong Tan, ang mga gawa ni MS Tan. Handa akong magbigay ng 30 milyong halaga upang bilhin ang unang set sa buong mundo. Salamat sa pagmamahal ni Ginoong Wang. Pumunta tayo doon at makipag-usap. Ate Chinro, pasensya na. Parang sumuko ka na sa salita. Pero sa tingin ko sa loob mo, mukhang hindi ka pa rin. Talagang kontento. Ate Chinro. Peishi Jewelry, sa ganitong magandang araw, huwag sana tayong magalit sa mga maliliit na bagay. Nasaktan ang ating pagkakaibigan. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Ikaw ay may magandang puso. Uminom ka na lang ng basong ito. At patawarin mo na ako. Pumunta ka na sa impyerno. Kahit na ikaw ay isang gintong pabo, ngunit ikaw ay nagmula sa mababang lahi. Bukas sa iyo ang pintuan ng Pei, ngunit wala kang karapatang pumasok. Kahit anong isipin mo sa akin, ate, ikaw ay palaging pinakamainam na kaibigan sa aking puso. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Mga lihim ng mga babae. Shen Qingru, saan ka pupunta? Sa banyo. Anong nangyari sa kanya? Kuya Peiheng, hindi ko rin alam. Ano bang ginawa kay Qingru o Jia? Binigyan ko na siya. Nagpapatawad po ako. Paano pa kaya nagrereklamo pa rin ako? May manga dito. Oo nga. Kuya Peiheng, maghintay ka muna sa akin. Si Shen Qingru ay mahilig sa manga, matinding allergy, konsentradong sarsa ng manga, maaaring magdulot ng panganib ng buhay. Kung walang nangyari sa akin, galing sa banyo, malalaman ang aking sundong pangalan. Nakabigay ang pinto. Siguradong para ito sa pagpapaliban ng oras ng aking pagdadala sa ospital. Si Tan Lining ay talagang gumamit ng ganitong nakakalason na paraan para saktan ako. O baka naman, nagsimula na siyang magduda sa aking pagkatao. Buksan mo ang pinto. Shen-Qing, bakit mo kinalak ang pinto? Buksan mo ang pinto. Ito'y banyo para sa babae. Pin ka bang magkaiba? Anong ginagawa mo? Magmadali kang lumabas. Ang alak na ininom mo, may langgam na juice. Magpakilala ka na. Si Qingru. Daliin mo akong ipadala ang susi. Susi? Alin ang susi? Ito ay 100 beses na puwersa, na tsokolate na juice. Basta makakapagpapatagal lang ako, ng oras bago pumunta sa ospital. Walang duda, siya'y mamamatay. Qingru, magsalita ka na. Qingru. Bakit hindi pa dumarating ang susi? Ipinadala na ba? Kuya Peiheng, si Qingru, hindi siya magkakaroon ng anumang problema, di ba? Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Bakit nandito ang mango juice? Ang asawa ng event planner ay allergic sa mangga. Hindi ba ito dapat alam? Shigong, ano? Si Qingru ay allergic sa mangga. Bakit hindi ko alam ito dati? Si Shen Qingru dati ay nagkaroon ng allergy sa mangga na nagdulot ng malubhang cardiac arrest. Kailangan na siyang dalhin sa ospital. Jia Qingru. Ayos ka lang ba, Qingru? Magsalita ka, Ate Qingru. Ngayon, malamang ay, hindi na siya matauhan. Tongzin, kailangan maging kalmado. Tamang Lining ay naniniwala na ako si Shen Qingru, kaya't ginamit niya ang katas ng mangga bilang paraan para saktan ako. Ngayon, kailangan kong makahanap mabilis na allergen. Ang pagkakakilanlan ni Qingru ay ang tanging armas ko. Qingru. Nasaan ang susi? Bakit hindi pa dumarating ang susi? Qingru, magsalita ka. Qingru. Mahinang paghinga. Ihanda ang sasakyan. Ate Qingru, sagutin mo ako. Ang sobrang sensitibo ng iyong reaksyon. Baka siya talaga ang si Shen Qingru. Shen Qingru, hindi ka pwedeng matulog. Magising ka na. Shen Qingru, magising ka na. Shen Qingru.
hindi ko pa nakikita si Pangulong Pei na ganito kabala. Noon, si Pangulong Pei ay wala talagang pakialam sa kanyang asawa. Ngayon, mula nang bumalik ang kanyang asawa, ang laki ng pagbabago ni Ginoong Pei. Oo. Magandang araw, Ninang. Tan, kumusta si Ate Chingro? Wala ba siyang problema? Sabi ng doktor, na ihatid namin siya. Sa tamang oras, ang ginang ay pansamantalang nakaligtas. Panganib ng buhay, ngunit pagkatapos mag-resuscitate, kailangan pa niyang magpahinga sa ospital, sa ilang panahon. Kung wala siyang problema si Aling Chingruo, maganda iyon. Nakaligtas siya pa rin dito. Sige, sinabi ni Shen Chingruo na may malaking pagkakataon ka. Ginang Mrs. Pei, nauubos na ang panahon ng panganib. Magandang. Narito talaga akong hindi magustuhan siya. Ngunit bakit parinig ako ng siya'y napapalitan sa isang kumakalambot na kondisyon? Bakit nararamdaman ko isang bahagyang pagkabahala? Ako, paano ako nandito sa ospital? Halos patay ka na akong sinapitin. Sa pinaglaban ng pampubliko, ikaw ang nagdala ng akin dito. Kung hindi na ikaw ay may problema, sandali, sana manatili kang mag-asawa para makaligo sa iyo. May ibang bagay pa akong kailangang gawin bago umuwi. Pei Heng. Nagkakalat ako ng konti. Pwede mo ba akong masaman? Oo. Noong sinundo mo ako sa banyo, hinihingi mo akong sumama, dahil alam mo na ako. Nagastos ka na ba sa mangga? Pasensya na, hindi ko napansin ang mga detalye. Kung hindi ka sana narito, wala na ako ngayon. Salamat. Bakit pakiramdam ko, hindi ka na tulad ng dati? Ikaw rin. Saan mo talaga nakuha ang design draft na ito? Pasensya na, Ninang. Hindi na kami makontak ang nagbenta. Walang silbi. Kahit maliliit na bagay, hindi mo magawa ng maayos. Baka naman ikaw ang nag-iisip ng labis. Baka hindi naman talaga. Iniisip ni Pei Xiao ito. Sa tingin ko, hindi ako magkakamali. Ang kakaibang asal niya ngayon. Tiyak na may pagdududa siya sa akin. Yung si Shen Chingro ay talagang buhay pa. Isang tao na, malubhang allergic sa mangga, na nakainom ng 100 beses na mangga juice, ay nakaligtas. Siguradong may problema dito. Mag-imbestiga, ibigay mo sa akin ang lahat ng ginawa ni Shen Chingro sa nakaraang 2 taon, na malinaw at detalyado. Ninang, Shen, ang mga pulgis sa iyong katawan ay halos nawala na. Sa katulad mo, ang balat na may allergy ay hindi dapat direktang nakadikit sa mataas na konsentrasyon ng alak-ang. Salamat. Chingru. Kumusta na ang nanay ko kamakailan? Miss, nakita ko. Shen Chingro, noong nakaraan ay may nagkaroon ng malaking halaga na pera na dinala sa isang nursing home. Nursing home. Batay sa kondisyon ng pamilya niya, wala talagang kailangan ng mga magulang niya na pumasok sa nursing home. Ano pa bang natuklasan mo? Ang 5 milyong yuan ay ibinigay kay isang balanghoy na matandang babae. Ang iyong anak na babae na si Tungjin ay patay na. Patay na siya. Patay. Siya, ang babae sa larawan. Siya ang nagpatay kay iyong anak. Basta ipapatay mo lang siya, para makapag-utos ka na, para kay iyong anak. Oh. Oh.
Kuya Chinruo, nagising ka na. Narealize mo na ba? Dumating ako para makita kita, upang siguraduhin kung patay na ako. Kuya Chinruo, bakit ka naging ganito kaaway ko? Sige lang ako. Nakiusap para lang makita kita. Nalalaman ni Pei Heng na allergic ako sa mangga, kaya hindi maaaring mayroon kahit anong kaugnay ng mangga sa hall ng pagkakataon. Ang juice ng mangga sa alak, may isang paliwanag lang para dito. Kuya Chinruo, pinakamahusay kong kaibigan kami. Bakit palagi mong iniisip na gusto kong saktan ka? Anong nangyari? Kuya Pei Heng. Ate Chinruo, akala niya ako ang nagdulot ng problema sa kanya. Mali ang naging akala mo sa kanya, kung hindi dahil kay Lenin. Hindi ko alam na, nasilip kita ng mangga, nais niyang patayin ako. Dapat mag-advance ka ng posisyon, di ba? Malubhang sakitin siya, huwag mong pansinin. Ate Chinruo, maganda ang panahon sa labas. Ihahatid kita, magpahangin tayo sa araw, sige. Matagal nang mainit dito. Magpapalit ako ng damit. HMM, Terra. Ate Chinruo, naalala mo bago ka umalis sa bansa, kayo dalawa, madalas na ganito, napakalapit, magkasundo, parang iisang tao, talaga ba, HMM? Hindi ko masyadong maalala, sasabihin ko na lang ng diretso. Hindi ka si Shen Chinruo, sino ka talaga? Hindi ako si Shen Chinruo. Tan Lenin, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Aaminin ko, sa panlabas, pareho kayo ni Shen Chinruo, kahit na, ang posisyon ng sugat sa braso mo ay pareho, tama iyon. Ito ay isang lihim na, alam lamang namin ni Chinruo. Ano ang gusto mong sabihin? Mula sa iyong ipinapakita, na kilos at galaw. Ito ay naglalantad ng isang mensahe. Ikaw siya, pero hindi ka siya. Kaya sino ka ba talaga? Ngayon ay magtatanong ako sa iyo, kung hindi ako si Shen Chinruo. Saan talaga si Shen Chinruo? Di ba? Alam mo kung nasaan siya. Kaya mo ba akong gawin iyon? Ganito ka panatag, panggagamit lang pala ako. Kuya Chinruo, para sa pagdiriwang ng iyong malapit na paglabas ng ospital, nag-prepare ako para sa iyo, naghanda na ng isa, malaking sorpresa. Hindi ba dapat nasa bahay ang una ng nanay ko? Bakit siya nandito? Hindi maganda, ibig sabihin ba? Patayin kita, tulong, tulong. Tulong, tulong. Isang matandang babae, na nawalan ng bait, pumatay sa anak ng Shen na malapit ng gumaling. Ganitong bagay, mapapansin kaya sa pahayagan bukas. Ikaw ay mababa. Nagtanong ako para sa iyo, sa matandang babae na ito, halos 5 milyong piso. Sigurado akong alam mo ang mga bagay. Siya ay dating alalay sa aming bahay. Basta't ipaalam mo sa akin, mula sa matandang babae na ito, ano ang natagpuan mo? Agad akong darating para iligtas ka. Chunsha, tulong. Walang CCTV dito. Bihira ring may tao dito. Walang makakapagligtas sa'yo. Tulong. Oh. Tigil. Kuya Pei Heng, Ate Chinruo, nasugatan ka. Ano bang nangyayari? Sino itong baliw na babae? Walang anuman. Pei Heng, pakiusap. Huwag mo siyang saktan. Paalisin mo na siya. Kuya Pei Heng, finally, nandito ka na. Nandito kami ni Chinruo sa hardin. Nagmamasid. Yung matandang babae, bigla siyang sumugod na may dalang kutsilyo. Gusto niyang patayin si Chinruo Jia. Tumahimik ka. Napakalaking ospital na ito. Wala bang gwardiya? Tao, dalhin niyo siya sa akin. Pei Heng, huwag. Paano kung maaring masaktan ka, at hindi makita ito, ang pinakamahal na ospital sa buong Jiangcheng. Pero pinayagan ng isang baliw na babae na may dalang kutsilyo, nasaksakin ng aking asawa. Maniwala ka, ngayon, ay pwede kitang ipasara. Wala naman akong masyadong mahalaga, pasensya na talaga, hindi rin namin alam, kailan siya pumasok, ganun ba? Tatawagan ko agad ang pulis, para siya ay dalhin. Matigas ang loob, huwag kang tumawag ng pulis. Ngunit sobrang dugo mo. Kailangan ng doktor para agad mong ailapatay. Gusto kong makita siya. Tanggapin mo na huwag ka nang magalit. Seryosong magsabi ka. Sinong nag-command na pumunta ka? Pagmasdan mo ako, hindi siya makakausap. Ako ang susulat sa kanya.
Shen Qingro, gusto kong makita. Alin ang sasabihin mo sa siyang taong hindi makapagsalita? Sa inyo ba? Anong uri ng relasyon? Nanay. Ako si Tungzin. Narito pala ang kamay na nagsasalita ni Shen Qingruo. Hindi ko pa kailanman nalaman iyon. Qingruo, kailan mo natutunan ang paggamit ng mga kamay? Nanay. Hawakan mo siya, hawakan mo siya. Uy. Ayos ka lang ba? Kilalang kilala mo ba siya? Si Ate Qingro, ano bang relasyon niyo sa kanya? Anong koneksyon niyo? Sobrang galit niya sa'yo, hindi ko siya kilala. Sinabi ko lang sa kanya, na hindi ko siya sasaktan. Bakit mo pa siya kinakausap? Dinala ko na siya agad sa Pei Heng, hindi ko kailanman hiningi sa iyo ang kahit ano. Ngunit sa pagkakataong ito, humihingi ako sa iyo. Maaari mo bang huwag siyang dalhin sa istasyon ng pulisya? Bakit? Katatapos lang niyang subukang patayin ka. Dahil, nagtingin ako sa kanya, ito lang. Madalas na lamang na walang nakikita ang matanda. Wala rin akong napakaraming sugat, kaya pwede ba hindi siya ihanda sa pulis? Paano naman yun, Kuya Pei Heng? Hindi mo ba nakita na ang kutsilyo ay nakatutok sa leeg ni Ate Qingruo? Itong matandang babae, gusto niyang patayin si Ate Qingruo. Tumahimik ka. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ni Ate Qingruo. Tignan kung mayroon siyang anumang mapanganib sa katawan. Alamin natin kung mayroon siyang anumang bagay na mapanganib. Ilayo mo siya mula sa ospital. Ito ay hindi sumusunod sa alituntunin. Magmadali kang umalis. Kung hindi natin masabi ang lahat, wala kayang mapalayas. Ginang, Ikaw ay Nanay. Tita Ye. Sa wakas ay nandito ka na. May malaking nangyari kay Ate Qingruo. Tanliling ikaw. Anak ko, hindi lang puwersa. Ang plano kong ito. Nanay. Hindi pa pala nasa US ka. Bakit biglang bumalik? Wala kang hiya magtanong. Nawala ka ng 2 taon. Walang balita. Kung hindi dahil sa palom ni Lenin. Hindi ko alam na bumalik ka. Mayroon ka pa bang puwang para sa akin? Ang nanay na ito, ako. Sino ang gumawa nito? Kung malaman ni Yemei ang katotohanan, hindi ko titignan ang ina kong pinagdadaanan. Si Qingruo, narito ako humihingi ng sagot na sino ang gumawa nito. Ako lang ang nagpapasakit ng sarili ko. Hindi pala iyon, Tita Ye, ang dating babae na iyon, na gustong patayin si Sis Qingruo. Ina, pakinggan mo akong ipaunawa, talagang hindi ko ito intindihin. Ang tao na ito ay nagkakamali, huwag na natin siyang kalkalin. Pasok, kumuha kayo ng kanyang sarili. Sige lang kang magpatapon sa anak ni Himwei. Ako'y tiyakin na bayad mong ibabayad ito. Ito yung kamay na may hawak na kutsilyo. Sasaktan ko ang kamay mong ito. Kakaisip lang niya, nasakalin si Ate Qingro. Saktan mo siya ng mabuti. Para magbayad ang matandang ito, ng kanyang kasalanan. Alam na alam ko, ang ugali ni Ginang. Kung may manggahas na saktan ang kanyang mahal na anak na babae, ang matandang babaeng ito, kung hindi siya mamamatay ngayon, tiyak na mababawasan ng kalahating buhay. Shen Qingro, gusto kong makita, hanggang kailan ka pa makakapagtiis? Nanay. Huwag na sanang magpalo, kapag nagpatuloy pa, may tao nang mamamatay. Nanay, ang pamilya Shen at pamilya Pei sa Jiangcheng ay may pangalan at reputasyon. Kung may mangyaring masama, maapektuhan ang negosyo. Tigil. Tiyang. Talaga, hindi na natin siya maaaring tignasan. Sino ang sumasaktan sa iyo? Ako ay aabutin ang kanyang mga sinapupunan. Doktor. Si Yaimei talaga siyang pinakamakapangyarihang babae sa Jiangcheng. Ang pinakamakapangyarihang babae, may galang at galing siya. Kung hindi dahil sa takot na malaman niya, hindi rin ako magiging gagamit ng kakaibang paraan upang alisin si Shen Qingruo. Huwag. Nanay. Nanay. Nanay.
Chingru, kung ikaw ang aking anak na babae, ibalik mo lang ito nang walang pagbabago. Nanay, hindi pwedeng gawin ni Chingru ang ganitong bagay. Ang anak ko, si Yemei, hindi dapat maging ganito kaina. Simula pagkabata, tinuruan kita na ang mabait ay pinagtitripan. Nakalimutan mo ba, Shen Chingru? Mula sa simula, ay pinoprotektahan mo ang babaeng ito. Ano ba ang tunay na relasyon ninyo? Tan Lekni, ito ang problema ko kay nanay. Hindi ka kailang mag-intervene dito. Tama si Lekni. Narito ka parent ako dati. Paano naging ganito? Sa loob ng 2 taon. Mag-act na. Tinitiis ko ang kahihiyan upang makarating sa araw na ito, para makaganti sa aking ama. Ngunit paano kung masasaktan ka? Magagawa ko ba ang ganitong bagay? Sabi, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob upang saktan ang aking anak na babae? Iyeye. May paraan ako para harapin ang babae ito. Shen Chingru, hanggang kailan ka magtitiis? Hindi ba't ang taong ito, talaga bang hindi ito mahalaga sa iyo kahit kaunti? Hindi ba ito mahalaga? Dapat talagang matutunan mo ng mabuti, si Lenin. Tanging sa ganitong paraan, hindi ka nila basta-basta babaliwalain. Sapat na. Nandito ako ngayon. Hindi ko papayag ang magdugo si Chingru sa kanyang mga kamay. Mag-ingat, ha, huwag. Mag-ingat. Huwag. Hey, bakit ka naman kasing kasya habon? Wala akong problema, sapat na ang sugat sa balat. Sa hinaharap, huwag na nating gawin pa ito. Wala akong sakit, huwag ka nang umiyak. Sige na, maaari kang makaligtas sa parusa, ngunit hindi sa kasalanan. Dalhin siya sa himpilan ng pulis. Anong ginagawa mo? Ilagay mo na ang kutsilyo. Tita, ilagay mo ang kutsilyo sa harap. Ako'y nagpapanggap. Walang tao makakasira sa iyo. Ikaw ang babae na napinsala sa aming pamilya. Kailangan mong bayaran ang buhay mo. Nakakalokong matanda. Akala mo ba'y kaya mo akong saktan? Ikaw, Alila, nakita mo na kung sino ako, di ba? Nagtangkang saktan ako. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang magiging kapalit. Nanay, natatakot ako. Nanay. Bilisin mo, tawagin mo ang doktor. Kung hindi, may masamang mangyayari. Natatakot ako. Bakit mo ako sinaksak? Bakit mo ako sinaksak? Chingru. Hindi ako ang gumawa nito. Saan ang doktor? Doktor. Mabilis. Aayusin ko siya, ang pinakamagaling na doktor. Wala siyang magiging problema, huwag kang mag-alala. Ikaw nga, kakatapos lang ng allergy na muntik na siyang mamatay. Ngayon, nasugatan na naman ng ibang tao. Sa tingin ko, masyado kang mahina. Nakaukit na sa isip ng munting demonyo. Ate Chingru, kilala mo ba talaga yung baliw na babae? At noon, hindi ka kailanman ganito ka-interesado sa isang estranghero, hindi siya magpapahalaga sa kanya. Lekni, hanggang kailan pa ka pa nga? Hanggang kailan? Alam ko, gusto mo si Pei Heng para masaktan ako. Ngunit bakit mo ililigpit ang mga walang kinalaman? Anong ibig sabihin nito? Ako, Lenin. May relasyon ka sa manugang ko. Nanay, hindi mo pa alam, di ba? Yung babae kanina, hindi siya baliw. Siya ang dating katulong ng pamilya Tan Lenin. Minsan siyang alila. Tan Lenin, mas mabuti pang ipaliwanag mo ito ng maayos. Ikaw ay nag-iimbento para mapahiya ako sa harap ni Pei Heng. Handa kang bumili ng tao. Ang kalilingawan ko, nais na siyang ipaglaban ako. Anak ka ng masasamang tao. Hindi iyon totoong nangyari, Kuya Pei Heng. Tita Ye, huwag kayong pansinin ang kanyang sinabi. Pakingganin niyo muna ako. Noong una, lagi akong naniniwala na totoo ang mga sabi-sabi sa labas. Ikaw, anak ng pamilya Tan, naghahangad na agawin ang lalaki ni Chingru. Hindi mo ba alam kung sino ka? Ano ka?
Si Shen Qingro ay talagang nakikipaglaro sa akin. Kapag namatay ang isda, nagiging sira ang lambat. Kasalukuyan, hindi pabor sa akin ang sitwasyon. Kailangan kong magtiis. Tiyeye. Hindi ito kung ano ang iniisip mo. Ako, hindi ko siya kilala. Mabagsik na matandang babae. Hindi ko rin alam kung paano ko napagalit si Ate Qingro. Mukhang hindi ko dapat bisitahin si Ate Qingro ngayon. Kung hindi sana nagkaroon ng ganito karaming mga bagay tungkol sa aming pamilya. Hindi naman dapat, ikaw, isang estranghero, ang mag-alala. Kayong dalawa, sumama kayo sa akin pauwi. Kuya Peiheng. Shen Qingro, ikaw, napakahalagang babae. Hindi lang kilala yung matanda, kundi alam pa niya. Ako'y dating bahay serbisyo. But, ang mga binigay ko sa iyo, magmadali kang ibigay ito sa pagsusuri, kung tama ang akala ko nga. Ang tunay na identidad ni Shen Qingro ay si Tongzin. Sige, ay discuss natin. Sa panahong hindi ako nasa Jiangsheng, ano nga ba ang nangyari? Lahat ng ito ay sala ko. Huwag ipagkaloob sa kanya. Ano ang nangyari? Patuloy pa rin siyang sumusuporta sa kanyang kaibigan. Isa-isa lang tayong magsalita. Sinasisi ako ng nanay. Noong nakaraang 2 taon na bala ako sa trabaho, pinabayaan si Qingro. Nagalit siya sa akin. Nagtungo siya sa ibang bansa ng 2 taon. Hindi niya ako pinansin. Ngunit bumalik na siya ngayon. Ipinapangako ko sa iyo, na aalagaan ko siya. Ikaw naman, ano ang masasabi mo? Nasabi na niya lahat. Ano pa ang masasabi ko? Peiheng, Mama. Dati, hindi ko alam ang mga bagay-bagay. Huwag mo na akong sisihin. Peiheng, si Qingro ay akin. Mahal na anak na babae. Kung magagawa mong masaktan siya, ay kasalanan mo ako. Yemei, alam mo kung ano ang mangyayari sa susunod. Nanay, paano ka parang gangster? Hindi mo ba kayang gawin ang tamang bagay sa sarili mong anak? Anong maitutulong ko? Ang batang si Tracy ngunit, naabot na niya ang antok mong ulo. Hindi mo ba maintindihan, nanay? Ako at si Lenin ay sa simpleng ugnayang trabaho. Huwag kang magkamali ng pagkakaintindi. Mas mabuti na lang. Ting. Alam ko na. Si Shen Qingro, tiyak na may problema. Toang Zila. Talaga kang di matatapos. Nais mong gamitin ang identidad ni Shen Qingro, gamit at ibigay muli ang kaluluwa, upang magtrabaho ako. Ngunit, mayroon ng ulat ng relasyon ng magulang at anak, hindi na kailangan ko pang gumawa, Yemei. Ay kayang ipaghiwa-hiwain ka. Bodiga, nitong mga taon, lalo kang pamayat. Peiheng, Qingro tahimik na. Umalis papuntang ibang bansa, na natili roon ng 2 taon bago bumalik, siguro dahil sa iyo sa kanya. Hindi ka sapat. Nananayang hindi mo siya pipigasin kay Peiheng. Siya lang ang hindi ko maintindihan. Ang mahalaga talaga ng trabaho. Mahalaga din na bigyan ng pansin ang pagbubuntot ng bata. Nanay, ikaw. Anong sinasabi mo? Peiheng, ikaw ang nakikita ko tumubo mula noong bata. Hindi kayo ang uri ng tao, na gumuguhit ng bulaklak. Ngunit, sa labas naman, ang mga walang alam na lalaki, dapat kang maging maingat, lalo na sa anak na labas ng pamilyang Tan, na iyon. Habang tumatagal, lalo ko siyang hindi gusto. Si Lenin ay mahusay sa kanyang trabaho. Maari siyang makatulong sa negosyo ng kumpanya. Mabuti bang ipaalam mo sa kanya na magpakabait? Kung hindi, sisipain ko siya. Parang pinipisil lang ang langgam. Napakadali lang. Kuya Peiheng, nasa bahay ka ba? Kuya Peiheng. Tan Lein, anong ginagawa mo dito? Anye, nandito ka rin pala. Talaga namang, kayo mga Tan, pare-pareho lang. Lagi kayong nagmamalandi sa akin. Paano ko lalapitan ang aking manugang? Ako. Nanay, Lenin. Siguro may mga bagay silang kailangang pag-usapan sa trabaho, na kailangang talakayin kay Peiheng. Sa pangkaraniwan, hindi ko rin sila ginagambala. Ang negosyo, hindi rin naman talaga kaya ko ay understand. Hindi ko kay Pedro siyang makatulong. Pinanganak kang para lang mabuhay ng maayos. Ang uri mong kailangang magtrabaho. Hindi ka dapat kabilang dito. Tanging ang uri ng pamilya tulad ng maliit na pamilya ng Tracy. Kailangan lang talagang maglaan ng oras para kumita. Tita Ye, nandito ako ngayon. Hindi para hanapin si Kuya Pei. Hanapin mo ako, Tita Ye. Ang Shen Qingro na nasa harap mo ay peke. Siya ay isang ganap na pekeng tao.
Bata, pwede kang kumain ng hindi maayos, pero hindi ka pwedeng magsalita ng basta-basta. Tingnan ye. Tungkol ito sa dignidad ng pamilya Shen. Saan ako manggahas na magsalita ng walang kaparirakan? Talaga namang kahanga-hanga ang ginawa mo. Kung hindi dahil sa akin at kay Chinro, na lumaki ng magkasama, baka nga ako, ay naloko mo rin. Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Kinuha ko ang sa iyo noong araw na iyon. Ang dugo sa talam ng patalim, at ang baliw na matandang babae, ay ginawa ng pagsusuri at paghahambing. Ang resulta ay nagpakita ng posibilidad ng pagiging anak 99.9. Ikaw ang biyenan ng baliw na matandang babae. Nalaman ko na mula nang dalhin mo ang nanay ko sa harap ko. Nakaplano ka na sa hakbang na ito. Tita Ye, ikaw, anong ginagawa mo? Babae ka ng masama, kumuha ka ng isang balita tungkol sa di alam na pinagmulan, at nagbigay daan sa litwang kalokohan sa harap ko, anak na babae na ipinanganak noong Oktubre. Paano mo nagawang magdumis ng kanyang pagkatao sa harap ko? Tawagin mo ang tao, paalisin mo ang batang ito, palabas. Simula ngayon, ang mga apelyido na tan ay huwag nang lumabas muli sa harap ko. Tita Ye, ginagawa ko ito para sa kaluwalhatian ng Shen pamilya. Umalis ka, babae. Akala mo ba hindi ko alam na gusto mong sirain ako, ang anak at asawang babae, pagkatapos ay sumama sa oportunidad? Hindi iyon. Ilagay mo ako. Tita Ye, hindi mo ba nakikita na kakaiba iyon? Kuya Ching Luo, nawala siya ng buong 2 taon. Saan siya napunta sa nakaraang 2 taon? Bakit, ngayon, ang ugali ni Ate Chingro ay ganap na iba sa dati? At ang matandang baliw na iyon ay walang kaugnayan kay Ate Chingro. Ngunit bakit si Ate Chingro ay sobrang nagtatanggol sa kanya? Tita, talagang hindi na pwedeng magpatuloy. Kung talagang iba na si Ching Luo. Noon, hindi kailanman lalaban si Ching Luo para sa isang taong walang kinalaman sa kanya. Ching Luo, may isang marka sa iyo, panganay na may hugis ng plum blossom. Nasaan ito? Dito. Sa likod. Tanggalin mo. Kailangan kong suriin. Dito ba? Dito. Ang iba ay umalis ng iba. Nandito ka ba? Narito ako. Lumabas ang iba. Pwede na ngayon. Huwag mo bang gawin? Hindi. Bakit hindi? Siguro hindi ka talaga tunay na si Shen Ching Luo. Bikon. Wala rin pala itong anumang hita na tila rosas. Kaya hindi ako makapagsawa. Magpapalit ka na, Ching Luo. Hindi pwede. Nanay, nagbibigay ako ng 20s na pag-unawa. Ang iniisip mo ngayon. Ngunit, ako ay hindi tutuloyin ang ganitong pang-aalipusta upang patunayan ang katuiran ni Ching Luo. Tita Ye, sigurado akong may kulang siya sa loob. Ang anak ng balangkas na matandang babae. Nagkakilala kami mula pa sa bata. Ang tunay niyang pangalan ay Tongzin. Narito siya mula sa simula, sa harap ng mga magulang ko, upang ipakita kung gaano siya kagaling, upang mas gusto siya ng mga magulang ko. Ang layunin ay upang palitan ako, maging malaking dalaga. Tan Lenin, baliw ka ba? Para lang ilman-man sa akin. Wala ka bang kahit anong prinsipyo? Iye. Kung hindi mo ito ginawa sa publiko, suriin. Kaya ang babaeng ito ay mabilis na magpapanggap ng bagong tattoo. Kung makikinig si Ching sa kanyang ina, tanggalin ang kanyang damit. Ngayon nandito ako, hindi ko papayagan na mangyari ang ganitong bagay. Ate Pei Heng, magising ka ng kaunti, hindi siya si Jie Ching Luo, na isang peking tao. Bakit mo naisip na hindi ko makilala ang sarili kong misis? Hindi ko inasahan, ang pinaka nagtitiwala sa akin ay ikaw. Huwag kang mag-alala, nandito ako ngayon. Hindi ko papayagan ang sinuman na insultuhan ka. Walang sino man ang naglakas ng loob. Nalabanan ako sa publiko. Pei Heng, ikaw ang unang tao. Nanay, nais mong ipagwala ang isang dayuhan. Hindi ka maniniwala sa sariling anak mo ba? Ngayon kung hindi siya ngayong araw, tatawanan ang kanyang katawan. Walang sino mang makakalabas dito. Kung ako ngayong araw, tiyak na hindi ako papayag. Kung gayon, aalisin ko ang puhunan ng Pei. Alam mo ang magiging resulta nito. Kuya Pei Heng, huwag ka nang makipag-away kay Ginoong Ye. Gawin mo. Mas maunlad ang Pei Jewelry, ang nangungunang tatak sa mundo. Hindi ba ito ang matagal mo ng pangarap? Assistant Leo, ako si Ye Mei. Ngayon ay ipaalam sa kumpanya na agad na bawiin ang sapat na. Pei Heng, nagpapasalamat ako na pinrotektahan mo ako. Kahit ano man ang mangyari ngayon, wala na akong pagsisisi.
Chingru. Hindi pwede. Tongzin. Maaari kang magkaroon ng peklat. Pareho lang ang ginamit upang lokohin ako. Ngunit ang mantsa. Ito ay likas na tatak. Hindi ako naniniwala na maaari mo itong pekain. Imposible ito. Walang ganitong mantsa si Tongzin. Walang mantsa si Tongzin. Siya nga ay tunay na si Shen Qingru. Siya nga ay tunay na si Shen Qingru. Siya nga ay tunay na si Yue Niyang. Nagpasya ka na ba? Aling Gunyang, makinig ka sa akin. Ang pagkamarkado ng balat, siguradong gawa ng iba. Mag-consult tayo kay doktor. Ikaw na babae. Hanggang kailan ka, manghuhulo? Tato. Naiintindihan ko na. Tiyak na tato ito. Sawa ka na ba? Pangunahing Kuya Pei, hindi ako naniniwala na siya ay tunay na Shen Qingru. Dahil ang tunay na Shen Qingru, alam naman natin, ano na ang nangyari kay Qingru. Sabihin mo, ano na ba ang nangyari sa akin? Sinasabi ko, si Shen Qing dati ay hindi nagsasawang maghayganti. Tiyak na hindi niya palalampasin iyon. Yung matandang babae, sinabi mo na iyan, maraming beses na, kung si Qing ay naging mapagpatawad ngayon, kasalanan ba niya iyon? Ang babae na ito, umalis ka dito. Iyaye, may naisip akong paraan. Hindi ba't hindi mo ako pinaniniwalaan sa report na ito? Kaya ngayon, gawin mo ulit ang DNA test sa kanya. Ulat, maaaring magpa-opera sa mukha, mga tato at peklat, maaaring pekain din. Ngunit ang DNA test, tiyak na hindi magkakamali. Lumayas ka. Sandali. Ikaw. Siya si Leylay ng aming pamilya. Parang nagawa natin ang masama sa lugar. Nanay, maaari mo na bang ipagbigay alam si Aling Yang, ang babae na ito, hindi siya si Shen Qingru, si Tongzin. Tongzin. Ang dating ineho sa aming bahay, ang anak ni Luo Meihuan. Iyan siya, siyang naglikha ng anyo ni Qingru. Nagpapalit kay Qingru, huwag kang mag-alala dito. Sinabi ko na ang batang babae ito, paano kaya siya may tapang? Tumatakas sa relasyon namin ni Ina, parehong. Sadyang may tao sa likod, na sumusuporta, ay, ate. Saan ka na naman napunta sa isip mo? Ako si Li Wenwei, hindi ako ganang tao. Mahigit 20 taon na ang nakalipas. Ikaw ay isang maliit na front desk na umakyat sa kama ni Old Tan. Ngayon ay narito na, sa posisyon ng may-ari ng Tan. Sino ka? Alam ko na. Gunam, Tan, kung ikaw ngayon, ay ibabato ito sa aking bahay. Ang batang nagkakalat ng kasinungalingan, dalhin mo. Marahil ang nanay ko, ay isa sa alang-alang ang inyong nakaraan, na ugnayan. At bibigyan ng kaunting konsiderasyon ang pamilya Tan. Kung hindi ka nag-aalala, bakit hindi ka makapagpasikat at gumawa ng isang DNA test? Pero ito ay tungkol sa paghila ng isa. Ang problema sa buhok, lahat ay magiging malinaw. Tan Levin. Kung ayaw ni Qingru, ito ay upang bigyan ka ng pinakasimpleng dangal. Peiheng Gej ako, ang mukha mo, matigas ang ulo at walang katapusang pakiusap. Talagang mag-ina kayo. Pagsusuri ng DNA, hindi naman mahirap. Ngunit sinabi ko na ito ng maaga, kung lalabas ang resulta ng pagsusuri, at kung si Qing ay anak ko, ikaw ang pamilya ni Tan. Maaari bang sundin ng pamilya ninyo ang kasalanan na ito? Dahil sinabi ni Ginebra Tan, ilalabas ko ang 50% ng pamilyar na bahagi ng pamilya ni Tan, upang ipaglaban ang anak kong babae sa laro na ito, HMP. Ang pamilya ni Tan, nawalan na ng laman, 50% ng bahay. Sa pananaw ko, hindi sobrang mahalaga, hindi sapat. Ano kung, ay dadagdag mo pa ang posisyon ng direktor ng pamahalaan ng disenyo ng Pipela. Kung si Qingru talaga ang malinis, ikaw ay mawawala ang posisyon ng direktor ng disenyo, at magiging banta ka ng buong industriya. Ano ang nangyari kay Peiheng? Bakit bigla-bigla akong ganito katiwala? Ayos. Tapos na. Kang Jin, hindi ako matatalo. Bumalik ka agad sa bahay namin. Malinaw na. Ano pa ang hinihintay mo? Siyempre, magdadalawang isip siya.
Kahit gaano pa kaperpekto ang pekeng, hindi makakaligtas sa pagsusuri ng Jin. Tanggapin mo na lang. Tang Jin, kung aaminin mo ngayon, ang iyong pagkatao, maaari pa kitang ipaglaban kay Ye, para magkaroon ng awa. Bigyan ka ng pagkakataon, bakit mo naiisip? Nasa harap ng nanay ko, epektibo ka, ito na ang huli mong pagkakataon, na magmalaki sa harap ko. Tita Ye, nakita mo ba? Wala siyang lakas ng loob. Hindi ba ito sapat para patunayan na siya ay isang pekeng tao? Kirei, ganito ka kaya akong naniniwala sa iyo, ngunit ang iyong kasalukuyang pananamit ay nagdudulot sa akin ng pagdududa. Napakahalaga ngayon para sa akin na malaman, kapag talaga bang ikaw ang aking anak. Sa loob ng 10 minuto, kailangan kong malaman ang resulta. Huwag kang mag-alala, Ginoong Ye, ito ang pinaka-advanced na genetic testing device sa buong mundo. Walang higit sa 3 minuto para makagawa ng ulat. Kang Zin-a, mayroon ka pang huling 3 minuto. Pakisigurado. Kung kanino ba talaga ito, huling 3 minuto, patuloy kang sumasalita ng matigas bago makarating ang kamatayan. Nagpapalit ka ng lugar ni Jiang Che, gamit ang katayuan bilang anak ng pinakamayamot na Mongol, at ginagamit mo ito upang gawing baloney. Kahit ilang libong ulit na patay, hindi ko pa rin ito gagawin. Hindi ko ito kailanman isisi sa sino man ang nangyari sa harap ko. Huwag ko maintindihan kung kanino ako nakatingin. Panlilin lang. Ako si Yemei, tiyak na pagsisisihan niya ito ng labis. Makikita na ang ulat sa lalong madaling panahon. Direktor Ye, ipinapakita ng resulta ng pagsusuri na ang prinsesa at ikaw. Ano ang posibilidad ng pagkakapareho ng dugo? Ilan ba? Bilisan mo na. Bilisan mo na. Huwag kang mag-alala, nandito ako ngayon. Walang masamang mangyayari. 99.9. Pinayago. Talaga. Ang anak na babae ni Ginoong Ye. Walang dadaang. Imposible. Talagang hindi posibleng mangyari. Talaga hindi posibleng mangyari. Gagawin kitang ibigay ng isang bagay. Ano ang bagay na iyon? Ang kasalukuyang ikaw. Pwede bang maging tanda ng katawan? O anyo ng mukha? Halos pare-pareho tayo. Kahit anong scar o birthmark, ang posisyon ay parehong lahat. Mayroon pa ring posibilidad na mapakalat. Pagsusuri ng DNA. Shen Heng, Tamara Leckie, ang nanay ko. Sila ay lahat, maraming katanungan, kaya ang aming plano ng pagbabanta, hindi matatapos na hindi sila makasali. Ang lahat ng paraan, ay pinagsikapan na nila. Ang detalyadong pagsusuri ng DNA, ay ang huling task na nila. Mula sa oras na ito, ang pangalang Shen Qingrou, ay ganap na sa iyo na. Imposible. Ano pa ang dapat pag-usapan ngayon? Ako. Doktor, alam ko na, siguradong binayaran ng doktor, Ginang, Tan. Naglingkod ako bilang personal na doktor, ng pamilya ni Shen ng 3 dekada. Ang aking pananalig sa Ginoong Ye, hindi mo dapat ipagsihan. Pumasok kayo. Ilayo ninyo si Li Wenhui at ang babae na ito, sa harap ko. Hindi, tulungan mo akong makipag-usap. May mukha ka pang humingi sa akin. Paano ako nagkaroon ng isang walang kwentang tao tulad mo? Ate Ye, please maniwala ka sa akin, tungkol dito. Lahat ito ay dahil sa babaeng ito, sariling ideya, wala akong alam. Mama, paano mo ako nagagawa ng ganito? Magtataka ka pa. Ngayon, ikaw ang nagalit, ngunit si Ginoong Ye, walang makakapagligtas sa'yo. Hindi ka pa ba mabilis na lumuhad kay Ginoong Ye, at kay Ginang, Shen, at humingi ng tawad? Lumuhad. Sobra na. Huwag mo akong gawing tagapanood sa palabas na ito, Li Wenhui. 50% ng shares ng pamilya ni Tan. Kailan ito ilalagay sa Sianzi? Aling Yemei, huwag mo akong hayaan. Kung matatalo ang shares, sasabihin akong patayin ni Guru Tan. Kapag nagkamali, dapat tanggapin. Aling Ye, humingi ako ng tulong. Huwag mo kaming tratuhin ng ganyan. Ako. Gagawin kong lahat para sa'yo simula ngayon. Ikaw na babae, sino bang nag-utos sa'yo para huminto? Hindi ka pa ba bumababa sa sahig kay Ye? Huwag kang huminto. Direktor Ye. Ate Qingrou, Kuya Peng Hang, total ang kasalanan ko yan.
Hindi kita maintindihan. Nagdudulot ako ng maraming problema. Kayo naman, magalang lakas ng loob ninyo. Patawarin niyo na lang ako. Pakiusap niyo po naman. Pakiusap na, please. Tan Lenin, sa tingin mo ba, ngayong araw, yung ginawa mo, ay kayang ayusin sa isang dalawa, ng paglupo at paghingi ng tawad? Jingru, itong mga asong ina at anak, ganito kaaway kami ni Ginoong Shen. Ano ang gagawin mo? Pakinggan ka namin ng nanay. Hindi mo akalain na nanalo ka, Tong Jin. Sapat lamang ito sa kalahati, industriya. Ang parusang ito para sa iyo, ay masyadong mura. Jingru, ano ang balak mong gawin sa dalawang babaeng ito? Umalis na kayo. Tama na, umalis na. Ang babaeng ito, halos pinasira ang iyong reputasyon. Hindi ka man lang nagtanong. Nanay, si Lenin at ako, matagal nang magkaibigan. Nagtitiwala ako sa kanya. Ikaw, mga anak, ikaw ay sobrang magalang, kaya't pinagbibintangan ka ng iba. Tong Jin, ano nga ba ang ginagawa mo? Magbigay ka na ng pasalamat, Nining. Hindi na natin pipilitin ang bagay na ito ngayon. Pasensya na, pasensya na. Lahat ay kasalanan ko, dahil sa isang hindi pagkakaintindihan. Halos sinira ang reputasyon ng pamilya Shen. Nanay, kung ito ay isang hindi pagkakaintindihan, kaya ang pastahan ay hindi na kailangan, di ba, sa kaunting pera ng pamilya Tan. Ayaw ko talaga. Sige na. Bago ko magbago ng isip, kayo dalawa, umalis kayo. Ate Ye, babantayan ko ng mabuti ang batang ito. Hindi ko siya papayagang makasagabal sa iyo. Tayo na. Nanay, pasensya na. Napalungkot kita muli. Ikaw ang aking isinilang sa loob ng 10 buwan. Sanggol. Hindi ko dapat pinagdudahan ka. Pei Heng, kanina, ginawa mo ang lahat upang protektahan si Qing Luo. Magaling ka. Isa kang mabuting manugang. Kaya pala ganyan, ang hitsura ng isang asong walang tahanan. Tong Jin, bagaman hindi ko alam kung anong paraan para masumpo ang pagsisiil, ngunit naniniwala ako, talagang hindi ka maaaring, si Shen Qing Luo, ang Tong Jin na sinasabi mo, ay sadyang isang, mahirap na anak, ng isang empleyado. Maari siyang alisin ng tahimik, isang mayamang anak na babae, at saka, ganap na maging katulad niya, palitan siya. Ang iyong at ni Luo Minghuan, na test report. Tiyak na hindi magkakamali. Nag-isip ka na ba, ng isang tanong? Kung ako si Tong Jin, saan na napunta si Shen Qingrong? Ano pa ang alam mo? Marahil maaari kang magtanong ng iba, na paraan. Gaano pa? Ang hindi ko alam. Narito na. Ito lahat ay ginawa mo. Ito ang column. Tikman mo. Paano? Hindi ko akala na galing ka pala ng ganyan, kasanayan sa pagluluto. Matapos tayong ikasal, palagi tayong magkahiwalay, hindi mo ba napapansin? Nakila. Hindi mo ako gaanong nakilala, kung simula ngayon, susubukan kong makilala ka, hindi ba ito masyadong huli? Salamat sa iyo, bakit mo ako sinasalamat, sa ganitong sitwasyon ngayon? Nananatili ka pa rin nasa panig ko. Cheers!
움직이는 너의 미소 Nag-isip ka na ba? Isang tanong. Kung ako ang si Tungzi, saan na si Shenqing Ruo? Saan siya napunta? At ilan pa? Ang aking hindi alam. Sampo, i-report ninyo kay Pangulong Pei. Nalaman na ang lahat. Tugma ito sa iyong hinala. Tama nga. Noong sinabi ko ang planong iyon, maaari na itong simulan ngayon. Kaya paano ang tungkol sa isyu ng pagkakakilanlan ng ginang? Dahil siya ay, sa buong pangyayaring ito, bago klaruhin ang investigasyon. Ang bagay na ito, ay alam lamang nating dalawa. Wala kang karapatang magsalita kahit isang salita tungkol sa ginang. May paraan akong para siya mismo. Sinabi sa akin ni Hao. Sino siya? Oo, naiintindihan ko. Narito ba ang ginyo kaya magluto, kahit na parehong siguro ng unang pagkakataon, na pumasok siya sa kusina. Magising na. Hindi ko alam kung ano ang paborito mong pagkain. Kaya, mas maraming ginawa ako. Pumunta ka na sa opisina kasama ko ngayon. Bakit kami pupunta sa opisina? Pagdating mo doon malalaman mo, ano naman ang mangyayari sa almusal. Wala kang kinakailangang gawin na ganitong, mga panlabas na bagay. Eh ikaw. Kung tama ang alaala ko, parang sinabi ng nanay ko, na huwag ka nang magpakita, sa harapan ko, wala rin akong magagawa, si Ching Luo. Ate, ngayon ang malaking araw ng pamilya Pei. Bilang direktor ng disenyo, wala akong dahilan para hindi dumalo. Malaking araw. Bakit nag-aasta ng call? Tinawag mo ako dito, pero hindi mo man lang sinabi kung bakit. 2 taon na ang nakalipas. Ang Pei Corporation ay nagsagawa ng unang paligsahan sa disenyo ng alahas sa Jiangcheng. Pinili ko mula sa napakaraming tao. Si Ginoong Tan bilang isang napakahusay na talento. Ngayon, Ginoong Tan, ang bagong serye ay talagang namumukod-tangi at nagpapatuloy na ang pagpili ng Pei ay tama iyon. Magaling. Nang higit pang mga disenyador ng alahas, magkakaroon ng Pei. Nang ikalawang paligsahan sa disenyo ng alahas, ang gantimpala sa champion ay 50 milyong piso. Bilang ngayon ay punong-punong hurado, sa kasalukuyang kompetisyon, napakahirap akong ipagmalaki, mayroong mas maraming may kakayahang tagagawa ng disenyo, na makakasali kami sa malaking pamilya ni Pedro. Panginoong Pei Heng, ang kurikot mo naman. Ngayon ang bagong serye ay patok sa buong bansa. At kinilala pa ng Time Magazine, pinakamaimpluwensyang taon, pinakamakapangyarihang disenyo ng alahas. Bakit ganito pa rin si Ching Luo? Yan ang mga accessory, nanggagaling sa hindi alam kung saan. Hindi ko kailanman comfortable dito. Ikaw. Ang pinaghirapan mong disenyo ni Lekong, paano naging hindi alam kung saan? Ngayon ay lumaon akong tinawag para sa bagay na ito, para ipahayag ang ganitong bagay. Tama kang walang interes. Saan ka pupunta? Siyempre pabalik sa bahay. Sa ganitong lugar. Kahit isang segundo pa, ay parang masusuka na ako. Ang pag-aaral ng disenyo ay hindi kailanman naging mahirap sa loob ng 2.5 taon. Kumilos ka rin, nais mong sumali sa kompetisyon. Ano ang gusto kong gawin? May kinalaman ba ito sa'yo? O, mukhang mataas ang tingin ko sa'yo. Sa ganyang klase ng pagtingin mo sa tao, at kakayahang humusga, hindi ba't ako rin, ay mataas ang pagtingin sa'yo? Tulad ng silangang si Dongxi, hindi ka kailanman magiging kagaya ni Lenin.
Ginoong Pei, narito ang impormasyon ni Toizin. Lahat ay narito. Siya talaga ay katulong ng pamilya Tan. Anak ni Luo Mei Huan. Mahigit 2 taon na ang nakalipas. Siya ay estudyante sa isang kilalang paaralan. Sa bansa sa larangan ng disenyo. Ilang taon na ang nakalipas mula nang siya ipatay kasama ang kanyang ama. Siya ay namatay sa isang aksidente ng sasakyan kasama ang kanyang ama. Ang ama niya noon ay dating driver ng pamilya ng Chan. Paano? Hindi mo pa kilala ang iyong paborito na awit, tita? Talagang hindi na pwedeng matalo. Ginoo Pei, tulad ng iyong inaasahan, sumali sa kompetisyon ang bilang. Ayos, naiintindihan ko na. Pwede bang magtanong, saan si Romeo Juan? Naglalakad siya. May sugat siya. Paano kaya siyang pinayagan na mag-isa? Umaga, sinong sinabi na siya lang? May lalaki pa daw. Kamakailan lang daw siya nagdaan. Tumayos at maganda ang hitsura. At parang mayaman din siya. Sino? Parang kadalasang nakikita ko siya sa mga magazine. Oo nga. Iyon mismo ang mula sa Pei Group, Director Pei. Nahang. Huwag kang magkakasakit. Paano ka nangungumbinsi dito mag-isa? Ako. Talaga. Malinis. Ang kasambahay ng nurse ay nagsabi, may dumating kang tao. Sino yan? Huwag mo na pong tanungin. Sigurado ako, hindi siya sasabihin. Ikaw rin. Hindi ka kailanman kailangang mag-alala. Nanay, si Pei Heng ang tumakas ka. Bakit ka pumayag sa kanya? Iniwanan mo akong hindi alam. Nanay din ay hindi gusto na mag-alala ka. Nag-visit si Pei Heng sa akin. Sigurado akong may Hungarian. Tumatanggap pa rin siya ng iyong identidad. Kailangan mong maging maingat. Dapat siyang hindi makaalam. Kailangan ng impormasyon upang sumagot. Impormasyon. Ace time na ang tawag sa silver tray. Saan? Naglalakad ng kotse. Ngayong araw, pinayagan ko si Wang Ma para magpahinga sila. Gusto kitang makita ng gabi. Hindi. Alam mo namang, kumakain lang ako ng medium rare. Talagang sinusubukan mo ako. Buti na lang sinabi na sa akin ni Shen Qingrong ang mga detalye na ito. Kung hindi, pagdating pa lang, ay mahuhuli na siya. HMM. Subukan mo na, mayroon pang bahagyang tamis. Naglagay ka na, anong lihim na sakap, basta masarap, ayos na, hindi mahalaga kung ano ang nilagay. Narinig ko na, nagparehistro ka rin sa kompetisyon. Nasa bahay lang naman ako, tamang-tama, ipapakita ko sa iyo ang mga natutunan ko. Sa loob ng 2 taon at kalahati, baka ako pa ang unang pwesto, na makakuha nito. Ayos lang din yun. Makakatipid ako, 50 milyon na gantimpala, at isang malaking bahagi ng gastos sa tao. Sa wakas, sino ang makakapag-akila sa anak na babae ng Shen? Si Tan Lenang ang nagsabi sa iyo, di ba? Nandyan siya. Dapat hindi ako makapasok sa kahit anong kompetisyon. Hindi naman sigurado yan. Sino ba ang makakaalam kung nagtago ka ng pangalan noon at sumali sa kompetisyon? Masarap ang lasa. Pero ngayong gabi, wala akong ganang kumain. Salamat sa iyong candlelight dinner. Talagang pinag-isipan mo. Mangga. Naglagay ako ng mangga dito, para mapabuti ang lasa ng steak. Kailangan ko pa bang tawagin ang ambulansya? Ginoo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Naglalaro lang ako sa iyo. Paano ko maaring ipagsapalaran ang iyong buhay nang walang dahilan?
Magpahinga ka na. Nasa shortlist, na resulta ng boto ng mga netizen, na nakuha, wala akong ganoong kapangyarihan. Sa disenyo ni Chingro, maraming elemento ang maaaring maging batayan mula sa iyo, kung basihan at panggagaya lamang. Hindi siya kailanman magiging, ikalawang ikaw. Hindi ako sang-ayon, Ginoong Pei. Ayon sa mga pagsusuri ng mga netizen, ang kanyang mga gawa ay may pinakamataas na antas ng pagkilala, naiintindihan. Ginoong Pei, may oras ka ba mamaya? Matagal na tayong hindi nagkasama sa hapunan. Bakit hindi ngayong gabi? May date ako kay Ching Ruo mamaya. Uuwi ako para kumain. Gobernador Pei, ngayon po ba'y madali makipag-usap? Direktor Pei, kung paano man, lumalakad na ako. Oo. Tongzin, hindi ko akalain na talagang naging isang malaking sakit ng ulo ka sa akin. Pangulong Pei, yung taong hinahanap mo, may mga lead na. Tungkol sa bagay na ito, huwag na huwag ipaalam sa sino mang tao, lalo na kay Ginoong Yen ng Shen. Huwag mag-alala, Ginoong Pei. Alam ko kung ano ang dapat gawin. Sige na. Malaki ang posibilidad na alam na ni Pei Heng ang aking pagkatao. Patuloy na naniniwala si Tan Leiin na ako si Tongzin. Sa ngayon, ang pinakaposibleng sitwasyon ay silang dalawa ay nagkaisa upang alisin ako. Sa ganitong paraan, makakakuha si Pei Heng ng mga bahagi ni Shen Qingro sa Shen Corporation ay tuluyang mapahiya at mawalan ng kakayahang gumangon na nakatuon ng atensyon ng lahat ang piyesta ng mag-asin ni Pai sa halaga na 500 milyon. Pinakamataas na paranyo, mga elite na disenyero ng mag-asin mula sa buong bansa ng mag-asin ay naglaban ng isang buwan na madulas na laban at ngayon, dinidiskubre din ang punong panalo. Magandang gawin. Nagulat ako. Bilang punong tagapagsusuri, nakakalabas ka na, ako sa panghuling laban. Kung wala kang tulong, mahirap din para sa akin. Ngayong pagkakaposisyon, tama na talagang ipakita kita. Nakikita mo ba paano bumaba ka mula sa trono? Napakalalim mong lumabas sa papel, hindi ka lang ay may nakuhang. Nagmumuro ka talaga, ikaw lang ay nakakuha ng isang oportunidad para makipag-usap, pagkakataon para sa pag-uusap, tunay kang naniniwala na ikaw ang si Shen Qingruo. Buong lungsod ng Jiangcheng siguro, sana ay wala kang si Tan Lek YNG at si Shen Qingruo, parehong kailangan ng lakas, tama ba yan? Ang lubhang sumisikip sa karakter ay ikaw. Sa pagiging maporma, totoo akong sumuko. Ngunit, ito ang huling pagkakataon na makikita kita. Hindi na kita pipigilin. Ang pinakapanalo sa kumperensya ng pamumuhay ng mga kayaman ni Pai na may halaga ng oo. Anak na babae, ano ba talaga ang iniisip mo? Bakit mo naisip ang ganitong resulta? Ang pagpatay ay dapat may dahilan. Ninang, Shen Qingro. Shen Qingro. Hindi ba't si Ginang? Pei yan, HMPH. Hindi lang siya si Ginang. Pei, siya rin ang nag-iisang anak ng mayamang pamilya na Shen. Babae. Siya ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Hindi ba tayo ang maglalaro? Sinasabi pa nilang 50 milyong premyo. Ang huling nanalo ay siya na hindi dapat ang 5 pambungal. Nagulat ka ba? Talaga't hindi. Tinadyakan. Paborito mo na ipakilala ako. Kumusta kayo? Ako si Shen Qingro. Siya ang Mrs. Pei, ang lehitimong asawa ni Pei Heng. Siya rin ang nag-iisang anak ng Shen Group. Sa ilalim ng maraming kislap ng pagkakakilanlan, hindi pa rin ito naapektuhan ng aking natatanging talento. Henyo na taga-disenyo. Itim na kurtina, lubos na itim na kurtina. Ibig sabihin, ay, maghintay lang kayo. Pasensya na, sa paglikha ng maling akala, bilang pangunahing hukom ng kompetisyong ito, kanina. Ayon sa aking nalalaman,
Gawa ni Ginang. Shen Qingru. Ay plagiarismo. 是抄袭。 Alam kong plagiarismo ito. Mayroon ka bang ebidensya? Pangunahin mo kung hindi lang ako may mga ebidensya, kundi pati na mga tao rin. Maaaring ipakita ko na ang mga gawa na ito ay naimpluwensyahan. Sa online akong inilathala noong nakaraang taon, si Shen Qingru, walang hiya na inangkin ang mga gawain ito, na parang kanila na. Pagsisinungaling sa impormasyon sa internet, kailangan lang maglabas ng kaunting pera, madali at walang kahirap-hirap. Shen Qingru, ang iyong isinagawang likha. At ang gawa ng designer na ito noong nakaraang taon, pareho na pareho ang disenyo. Hindi mo pa rin inaamin. Simula nang ibigay ko ang aking disenyo sa komite. Hanggang ngayon ay 1 buwan na siguro. 1 buwan na oras. Maraming bagay ang pwedeng gawin. Paano mo ito patutunayan? Ito ay iyong likha. Ako. Si Pei Heng, nakaharap ka pa dito. Ito ang iyong asawa. Kayo'y magkapareho lang. Shen Qingru, bagamat siya ang aking asawa, ngunit tungkol sa bagay na ito, nangangahulugan ito ng mukha ng Pei Jewelry. Kung mayroon talagang pagsisinungaling, ang ganitong bagay, sisiguraduhin kong masusing suriin natin ito. Ngunit kabaliktaran. Kung malalaman ko, may taong sadyang nagbigay ng kasinungalingan, at nag-aakusa sa aking asawa, nanunumpa akong paghihinat na niya ito. Kaya't sabihin mo nga. Ano ang simbolo sa itaas? Ano iyon? Ito ay karaniwan kong ginagamit, personal na log 02. Ano ang representasyon? Ako. Ito. Ang disenyo na ito, sinasabi ba nito? Sabihin mo, ang layunin ng logo na ito, ay ano? 我就是一个 Karaniwang logo lang. Tayo lahat, huwag nang magpakamahigpit, walang kabuluhan, walang kabuluhan. Maliit na bagay. Kasalukuyan akong kumakatawan sa mukha ng Pei. Sa ganitong malaking bagay, bakit hindi tayo maging masusi? Dahil hindi mo masabi, hayaan mong ako ang magsabi. Ito ay isang salitang Chino na Zin sa lahat ng aking disenyo. May parehong marka. Ting. Anong ebidensya? Kung paano mo sinasabi iyon? Puro gagbola lang. Ebidensya. Ito ang kahulugan nito. Ako ay dating pinakamahusay na kaibigan. Ngunit siya na nga'y patay na. Ito ba'y ebidensya? 我求求你放了我吧！ Tama lang, ang kaibigan kong ito ay si Director Tan. Siya rin kilala kong matanda. Dahil sa kanyang ina, dating empleyada ng pamilya ni Director Tan, employada. At ang pangalan ng babae na ito ay Kung Xin. Kwento. Ang log na ito ay mukhang pamilyar. Ah, naalala ko na. Ng mga bagong koleksyon ng Pei Jewelry, lahat ay gumagamit ng ganitong di kapansin-pansing log. Ginoong Tan, ngayon ba ay oras mo na ipaliwanag ito? Anong kalokohan ito? HMPH, ako ay isang natatanging estudyante ng Street Mortons Academy, at ako ang kauna-unahang nakatanggap ng Purple Flower Design Award, si Sia Goren. Sobrang dami ng kasinungalingan na pinaniwalaan na niya. Tan Leneng, yung mga parangal mo, paano mo nakuha? Hindi mo ba alam? Bagong serye, ito ang aking unang gawa, sa ilalim ng pangalan ng Pei. Kailangan itong siguraduhing perpekto. Kahit anong halaga ang ihandog mo, kailangan kong makuha ang design na ito. Ang bagong serye ni Director Tan, ay nagmula sa isang gunman, mga gawaing binili doon. Hindi iyon. Hindi ito ang iniisip ng lahat. Tigilan niyo na ang ingay. Sino ka? Yung mga sulat niya, ako ang nagbenta. Hindi pareho ng iniisip ninyo. Ganito. Bumili siya ng mga gawa mula sa iyo. Hindi ba't kinuha niya ang iyong mga obra? Hindi ba't ito'y pangongopya sa iyong mga gawa? Alam niyo ba ang anuman? Yung mga gawa, ako rin ang nangopya. Hindi ko itinatago. Lahat ng iyon ay galing kay Ginang. Shen Qingru, ibinigay sa akin ang aking orihinal na kopya. Kaya nagkaroon ng mga iyon, na hindi alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin. Logo. Ang ibig sabihin pala ay ikaw, na kaibigan mo na si Tangzin. Dahil sa katotohanan ng mga bagay, nandito na ito. Director Tan, may gusto ka bang sabihin? Shen Qingru, ikaw, napakasamang babae, isang masamang espiritu na hindi mapakawalan. Halos nandyan na. Nasa konting tagumpay na ako, bakit mo ako sinisira? Sige. Kung ganun, walang sino man ang makakaligtas. Alam niyo ba,
Ang taong ito, hindi siya si Shen Qingru. Hindi siya kundi isang tao na gulo-gulo para maging tunay na anyo ni Shen Qingru. Ang tunay niyang identidad ay si Tongzi. 心， Mukhang ikaw nga, ay asong walang kontrol ang nagpapakita ng galit. Alam mo bang may posisyon ng pamilya ni Shen sa Jiangcheng na hindi magbibigay ng anumang tao? Dare mong gawin ang ganito kay Miss Shen Qingru. Hindi ka ba? Nagsubukan na kita, siya at ang sa amin sa bahay. Ang walang luanggang serbisyo ko, Romeo Juan. May relasyon silang dalawa bilang ina at anak. 99%。 Hindi lahat ng anak ay anak ng ama, siguro ay ni mama. Paano mo ay explain? Shen Qingru. Oo, tanggap ko, ako ang Tongzin. Narinig mo ba? Tinanggap niya na siya ang napatay kay Shen Qingru at pinalitan ng kanyang lugar. Siya ang salarin. Tan Lenin. Ngayon na, nariyan ka pa sa pagbaluktot ng katotohanan. Nalilito ang iba. Wala akong ginagawang ganyan. Dumating ang dalubhasang surgeon. Ito ang Dr. Liu na nagpalit ng mukha kay Shen Qingru. Siya ang nangungunang Professor Liu. Ang operasyon ng pagpapalit ng mukha ni Miss Shen Qingru at Miss Tongzin ay ako ang nagsagawa ng buong proseso. Ano kaya kung ginagawa mo? Siya ang nagpapatay. Kumuha kayo ng kanyang pagsisi. Kumuha kayo ng kanyang pagsisi. Pumikit ka. Guro Liu. Saan naman si Shen Qingru tunay na naroon? Saan? Nako, sana hindi. Patay na siya. Ngunit nag-iwan siya ng liham. Nagsasaan. Dapat itong ibigay sa kanya. Pinakamalapit na tao. Sa tingin ko, ikaw na nga ito. Pei Heng. Kapag nakita mo ang liham na ito, wala na ako sa mundong ito. Si Tan Leneng ay naglagay ng lason para sa pagkakakilanlan ni Ginang. Pei, inilagay ako sa panganib. Sinira ang pamilya ni Tongzin. Ninakaw ang lahat na dapat sana ay kanya. Kaya't pinlano ko ito, paghihiganti, para makita mo ang tunay na mukha ni Tan Leneng. Nang sa gayon, pagkatapos nito, sana'y pag-ingatan mo si Tongzin. Ito ang tanging hinihiling ko sa iyo. Sana sa susunod na buhay, maaring maging karaniwan ako. Nakilala, isang tunay na minamahal akong tao, si Shen Qingru. Nanay, iligtas mo ako. Nanay, Nana, anong ginagawa mo? Ang pamilya ni Tan. Mula ngayon, wala nang kaugnayan. Buwan o araw, walang kaugnayan sa pamilya ni Tan. Siya ay isang mababa klaseng tao, Mama. Ayaw mo bang magsalita ng walang kaparakan? Pei Xiao, si Lenin ay naspoiled ko na. Huwag mong ipagkamayag sa kanya. Tan Lenin. Kapag wala ka ng halaga, maaaring magdulot ito sa pamilya, nagdala ng kasamaan. Sasabihin nilang walang pakundangan, ikaw ay iiwan. Kumuha ng kanya. Sana'y hindi ko inasahan na ikaw ang kaibigan ng aking anak, ngunit ganyan kaaway. At ikaw, mga manlalait ng tao, sige, bugbugin mo ako ng todo. Walang sino mang pinapayagang huminto. Huwag, huwag. Ate Ginang, pasensya na, niloko kita. Anak, Qingru, kung pinili ka niya, nireprove niya na 100% na, nakatrust siya sa iyo, galing mo yan. Para kay Qingru, napatay mo na siya. Shen Qingru, sa pag-iisip mo, ganito na lang. Wala na ang Pei. Wala na ang Pei. Dahil ang bagong serye ay sinasabing, Nangokya, ito ay isang seryoso, pandaraya sa negosyo, ang kompensasyon lamang, ay magiging napakalaking halaga. Ginoong Pei, mangyaring bigyan kami ng makatuwirang paliwanag. Huwag kayong mag-alala, nagawa ko na. Tukuyin ang lahat ng ito. Ang plagya ni Tan Leneng ay hindi lamang sa serye ng bagong estudyante, kundi pati na rin sa lahat ng kanyang mga kilalang gawa, at ang mga gawa ay lahat ng gawa niya. Nagkuha ka ng ang aking design, sumali sa ang palihan ng alahas ni Pedro, at kinuha mo pa ang aking pamantasan ng Saint Martin. Pagkakataon sa pagpasok, ang lahat ng aking mga disenyo ay kinuha mo para sa sarili mo. Gusto kong durugin ka.
Ngunit ikaw ay nagpasakit sa aking ina, at pinabaliw siya. Pumunta ang aking ama para harangin ang iyong sasakyan. Nagustuhan mo akong ipaglaban. Pero direktang sinaktan mo siya, sa pamamagitan ng sasakyan. Umalis na. Hindi ako, para sa iyong layunin. Ilang tao ka nang sinadya. Ikaw ay karapat-dapat mamatay. Sino ba yan? Ay drag mo sila palabas. Ginoong Ye, wala akong kinalaman dyan. Ay, bitawan mo ako. Mga Ginoo, kahit na pinahamak ako ni Tan Leneng, nawasak ang reputasyon ng K-Jewelry. Ngunit ang bagong serye, ay nananatiling ating bagong kabanata. Mga plagiarized na bagay, ay may lakas ng loob pang ibenta. Dahil kami sa PEI ay nagpasya, nakunin ang dating tao na iyon 2 taon na ang nakalipas. Dapat makuha ang gantimpalang ito, Shen Qingro. Hindi. Dapat ay si Miss Tungzin. Bilang aming bagong design director. Hindi lang iyon, ako, si Ye Mei, ay kumakatawan. Inanunsyo ng Shen Group, susuportahan ko ng buong puso, ang pamumuhunan ng 10 bilyon. 10 bilyon. Ayos. Nandyan ka. Ramdam kong si Qingro ay hindi pa umalis. Tita Ye, si Shen Qingro ang sumigaw sa akin. Pinagsusunod ko siya na buhayin. Sa susunod, laging anakin niyo ako. Saan ka pupunta? Tapos na ang plano ni Shen Qingluo. Naimpluhan na. Siyempre, kailangan kong pumunta sa lugar na dapat puntahan ni Tangzin. Pinapahinto kita. Manatili ka. Sa pangalan ni Tangzin. Pwede ba? Di ng pay.